Justin ng Makati. Shucks. Toot, 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 toot. Justine, ilang taong ka na? 22 po. 22. 22 Young and years fresh, old kagaya na. ni Biboy Bibo. Yes, young Ito and na nga fresh. atin. Simulan na natin ang tanungan. Opo. Nasa isang relasyon ka ba ngayon, Justine? Ha? Hindi ko po siya yes po. Siyempre wala kasi wala namang kayo. Pinangunahan. Pinangunahan na. Kaya pala ang sagot niya, ha? Ha? Study first. Ito na nga. Siyempre, meron ka ngayong nakakausap ka situationship kung tawagin nating mga Gen Z, di ba? Tama ba yung term, situationship? Opo. Yun daw tawag nila sa kapag kulang label. Ang dami ng tawag situationship na daw. Oo. So, gaano na kayo katagal ng taong yan, Tin? Matagal na. Ang arte. Siguro almost 2 years ng ganito. Almost 2. Almost Yes, 2 kasi- years ng ganto. Kasi study first. Study first. Tigilan mo ako sa study first na yan, ha? Binigyan ka naman niya ng assurance. From time to time na From time to time naman. Andun naman yun. Oo. So, ina-assure niya naman na kahit walang tayo, kahit na hindi tayo officially magjowa, ina-assure ko sa'yo na sa'yo lang ako at akin ka lang. May ganun ba? May ganun naman. Siyempre, parang kailangan yan i-demand at some point. Wow! Wow! Gusto ko yung demand mo yung assurance pero hindi mo demand yung label. Yung label. Pero ito ha, seryoso. Study first. Ikaw ba, kahit papaano ba pumasok ba sa isip mo na mag-try na tanongin siya kung gusto ba niya ng label? Or wait lang, bago ang lahat, bago mo sagutin yan, sino ba yung may ayaw ng label? Mutual ba ito? Ikaw ba yung may ayaw o siya? Hindi ko alam kung anong sagot dun, pero yung priorities kasi namin talagang hindi pa yun yung priority namin. Talagang, alam mo na nag-aaral naman kasi talaga kami. Both. So, kahit ako, syempre bilang babae, gusto ko na may label kami or gusto ko nang may ganun kaming assurance. Pero ano bang difference? 'Di ba sa kanina mo pa sinasabi, study first, aral first. Pero ano bang magiging difference kung tatawagin niyo yung isa't isa ng girlfriend kita, boyfriend mo ko? Kasi syempre kapag in a relationship, especially na ako gusto ko serious, yung priority gusto ko na ako yung pina-priority na mas naiintindihan ako ng taong yun, na kapag kailangan ko siya, kahit na sa maliliit na bagay, nandun siya, ganun. Tama ba? So wait lang, nalito kasi ako ng very nahilo si Biboy Bibo, sumakit yung batok. Gusto ko nang pa yung apple juice. Pero feeling mo ba? Ganun talaga, magulo. Oo, magulo talaga yung pag walang label, no? Sorry. Pero feeling mo ba may magbabago sa priorities mo? Feeling mo ba maneneglect mo yung studies mo kapag nag-deal kayo sa isa't isa na, sige na nga, boyfriend mo na ako, boyfriend na kita, ganyan. Feeling mo ba mako-compromise yung priorities mo, which is yung pag-i-study? Depende rin naman talaga sa kung paano mo siya i-handle. Pero ako kasi, pag feel ko kapag nag-full on na relationship na ako, parang mas... Yun yung focus mo, kumbaga. Yun yung focus ko parang siya na yung focus ko. And, kasi nga naman, committed ka na. So gusto mo yun na yung pinaka-commitment mo. At ayokong sabihin or dumating sa point na parang sabihin niya na nagkulang ako. Kaya gusto ko, pag nandun ako sa sitwasyon na yun, magbibigay ko lahat ng buong 100% ko sa kanya. Ay, grabe palang mag-commit tong si Justine. Nagiging mundo niya yung tao. Which is sometimes okay lang din naman, di ba? Sabi nga sa kanta, di ba? Mundo'y magiging ikaw.
Oo, grabe pa na magmahal to si Justin. Talaga namang pakak na pakak. So, few questions left. Tina, ano ba yung mga bagay na nagpapakapit sa'yo na kahit nasa ganyang sitwasyon kayo, nananatili ka pa rin sa kanya? I mean, ano yung mga traits ng tao na to na masasabi mong worth the wait to? Hihintayin ko na matapos namin yung pag-aaral namin and then someday we'll look forward na magiging kami rin after makagraduate. Yan. Siguro, para sa akin, una yung respeto. Kasi sa sitwasyon na ganun or sa sitwasyon namin, wala ka pa yung buong 100% na pagmamahal eh. So, dapat yung respeto, nauuna yun. So, yun yung una. Kasi pag may respect kayo sa isa, may boundaries kayo. And kapag may gusto ka at may gusto rin siya, nagkakaroon kayo ng pagkakaunawaan. Yun, ano pa ba? Ano pa bang, anong question? Ano yung mga nagpapakapit sa'yo? Ano yung mga nagustuhan mong traits niya? Ayun, yun, nire-respeto niya ako sa Oh, mga bagay na gusto yung tipong ko. nagbe-bless sa'yo, ganyan. Hindi naman Yung yun. tipong tinutulungan kang tumawid sa kalsada pag nahihirapan kang tumawid. Ang turing para sa'yo, senior citizen. Senior citizen na matanda. Oo, bawal kang bastos-bastusin. Grabe. Kapag ikikis ka, dapat may paalam, may consent, may waiver, ganyan. Pinaglunguya mo siya ng pagkain. Grabe yung kala. Hindi. Totoo, respect nga. Tsaka siguro, Which is, dapat lang nagpapakapit. naman talaga, di ba, sa lahat ng uri ng relasyon. May level o wala, you must respect the person, di ba? Yes po. At tsaka, siguro magpapakapit sa akin yung pagiging sweet niya rin minsan. Tsaka, yung mga times na pag may kailangan ako or nahihirapan ako or kailangan kong may tatakbuhan akong problema, andyan talaga siya palagi. Ay, bakit hindi ka Kailangan jumawa ng mo. kagawad? Charing. Tanod. Tanod pala kailangan ko. Ano pa? Aside dun, ano pa bang mga reasons na mag-hold on ako? Ewan ko, kayo yung mag-ano eh. I think, kasi namamotivate niya rin ako to be better. Nag-excel rin ako sa studies ko hanggang sa sana soon in the future ma-accomplish namin yung mga kailangan namin gawin. Para in time, diba? Who knows? Maging mas better person pa kami together. So yun naman yung Kasi- kagandahan ng bagay na to, no? Na kahit wala kayong label, kahit na nagtatanong na yung maraming tao sa paligid ninyo, wala kayong pakialam. For as long as you know sa isa't isa na okay kayo, 'di ba? For as long as alam niyo Yes sa isa't po. isa na nagmamahalan kayo, for as long as alam niyo sa isa't isa na may nilook forward kayong magandang future together, 'di ba? Maganda 'yan. Kumbaga, you don't just rush things. Dinadaan niyo sa proseso, you know what to prioritize, alam niyo kung ano yung mga dapat unahin, and at the same time with the person na special sa'yo, na hindi mo man nga lang matatawag na jowa o boyfriend mo officially, but then again, special sa'yo. So, Tina, Special. alam ko naman na sa ganyang situation, aral first, landi later. Tama Kuya Joshua. Ganun yung motto ni Justine. Tama po. Tama po kayo. diba? Justine, alam ko din na sa ganyang situation, syempre meron talaga mga struggles, sa kahit anong uri naman ng relasyon, meron talaga yan, hindi Opo. nawawala yan. So, ano naman yung mga kinatatakot mo sa ganyang setup ninyong dalawa? Siguro kinakatakot ko is yung possibility rin na syempre wala kayong label, so wala kayong panghahawakan. So pwede siyang makuha or mapunta sa ibang tao or Aww. ma-attract siya to whoever he wants. Kaya sana, pero hindi pa naman nangyayari so far. So far. Tinakot. See, yun, so, sana hindi mangyari. Yun lang naman. Oo, tapos ang sakit Kinakatakot nun, no, yung ko. tipong may nagustuhan na siyang iba, tapos wala pang 1 month, sila na. Ay, akala ko ba sabi mo, Yes. priorities first, aral first, bakit nung nakakita ka ng mas maganda sa akin, bigla mong ginawa, bigla mong sinecure,
Kumbaga nilak mo na agad, siya na agad, tapos ako hirap na hirap. Nagmamakaawa ng label sa'yo. So ano pa? Ano pa yung mga kinatatakot mo? Biglang ganun. Biglang segue ulit. Kinakatakot. Wala naman. Parang ayun talaga yung fear sa walang label. Oo, yun yung talaga yung wala disadvantage, no? Yun na talaga ang disadvantage mo. Kapag magdedemand ka ng something na parang hindi niya na rin kayang ibigay. Parang ako rin, pag hindi ko kayang magbigay ng time sa kanya, so wala siyang magagawa doon. Ay, nga, ganun. nga siya kasi Ganun. wala namang kayo. Pero dumating ba sa point na kapag nag-aaway kayo or may misunderstanding kayo, nasusumbat niyo yan sa isa't isa na bakit ka magdedemand sa akin ng update, wala namang tayo? Minsan na pag mga matitinding away, nasasabi namin yung mga ganong salita kahit at the end of the day, marirealize namin na offensive siya and nakaka-hurt din. Kaya magsasorry, compromise din. Yun din, kasi syempre, totoo yun, nagko-compromise naman kami. Nagmi-meet kami sa middle kasi syempre, kaming dalawa lang din naman magkakaintindihan. So yun. Last na Tin, meron ka bang gustong sabihin sa special someone mo na ito? Kung nakikinig siya ngayon or kung mapapakinggan niya man to, ano ba yung mga gusto mong sabihin sa kanya? Baka ito na yung chance mo, mag-propose ka na. Ako yung mag-propose. Oo, baliktad. Hi, bigyan mo na ako ng later. Gusto na rin pala talaga, ano? Merry Christmas, no? Papasko mo na. Ganun. Hindi, sana mag-ingat siya palagi. Mag-ingat ka palagi. Kasi, clumsy yung taong yun. So, sana mag-ingat siya palagi and ma-accomplish namin lahat ng bagay na gusto namin in the future. Together. Yun. Yes. Nakikinig nga pala yung mga magulang nila. Oy, nakikinig daw pala yung magulang niya, sabi. Please, ma, don't. Anyways, Tina, maraming salamat. Justina from Makati. Sana bukas paggising mo, taken ka na. Sana bukas paggising mo, updated na yung relationship status mo sa Facebook. Good night, Tina. Maraming salamat. Good night po. Good night. Good night. Thank you po. Ayan, 'di ba? Kung iisipin mo kagaya ng sinabi ni Justine kanina, 'di ba? Sobrang bothering nga naman talaga at times kung iisipin na wala kang assurance doon sa taong mahal mo. Aso nga may label na nakasabit sa leeg para hindi mawala, hindi maagaw ng iba. Tapos ikaw na parang aso na kakahabol sa kanya, nagkakandara pa na please, label lang. Label lang naman. Walang kasiguraduhan kung gusto ka ba talagang i-pursue. Siguro na panatag siya na sweet siya sa'yo, sweet ka rin sa kanya, tapos nakampante na siya na ganun yung setup niyo palagi. Kaya takang-taka ka. Sabi mo, Di ba ang meaning ng MU, mutual understanding? Bakit sa atin parang misunderstanding? Bakit hindi na nagtutugma yung goal nyo sa samahan nyo na yan? Di ba? Yung maaangkin mo siya, masasabi mong sa'yo siya, bakit hindi yun yung nangyayari? Take note ha, samahan. Samahan nyo na yan. Samahan lang na maituturing. Kasi wala naman kayong relasyon. Buti pa nga yung mga marites sa kanto ninyo, di ba? Merong label yung asosasyon. Alam mo, feeling ko yung iba excuse lang nila yan eh. Oo. Kasi yung iba, kapag ganyan, nagtitipid. Di ba, nagtitipid sila kasi ayaw nilang gumastos. Isipin mo nga naman, di ba, monthsary, buwan-buwan yan. Kailangan mong i-celebrate. So, yung wallet niya, ligtas ang laman buwan-buwan kapag walang kayo. Perks rin para sa kanya yung hindi niya kailangan magpaliwanag sa'yo kung bakit may ibang humaharot sa kanya. Di ba, may ibang umaaligid sa kanya, may iba siyang nakakausap kung bakit late siya nakakauwi kasi nga, wala namang kayo. Advantage para sa kanya yung wala siyang breakup na kailangang harapin kapag ayaw nyo na sa isa't isa. Walang closure kung saan kailangan niya magpaliwanag kapag dumating na sa puntong ayaw nyo na. Wala lang. Bigla na lang kayong hindi mag-uusap o magpapansinan. Period. Yun na yun. Yun yung gusto niya. Or yun yung gusto mo. Or kung wala man lang
rason na ibinigay sa'yo, yung dahilan niya kung bakit ayaw niya maging kayo, baka naman simple lang yung sagot. It's either duwag siya or hindi pa talaga siya handa. Kung hindi pa siya handa, pues, wag sana siya makipaglandian as if para siyang jowa. Diba? Wag ka magpaasa ng taong jowang-jowa na. Kasi ang hirap-hirap din para sa amin yung nakaka-relate pala. Diba? Kaya nagtataka na yung mga taong nakapaligid sa inyo kasi hindi naman kayo pero lagi kayo nag-uusap. Lagi kayo nag-update sa isa't isa. Ano ba talaga kayo? Updated. So bottom line, utang na loob, paalala para sa lahat, wag mong landiin kung hindi mo naman jojowain. Yun talaga yung bottom line ng usapan natin ngayong gabi. Well anyways, 3 oras na bibitayam ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan, pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kulitan, lambingan at harutan sa aking social media platforms sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po DJ B-Boy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time. Ako pa rin to, ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy, Bibo. At para sa ating susunod na awitin, para sa mga kagaya mong nagtatanong kung ano nga ba kayo, kayo ay mga taong hindi tinadhana para maging magjowa, kundi para maging magkalandian hanggang sa magsawa. Charot! Here's Jonalyn Veray with her song, Ano Nga Ba Tayo? Hatid sa'yo ng huntahan ng mga young and fresh, ang 101.1, yes, the best. Good night, BB! Mwah! Yes, the best.